Halos 20 taon nang naghahanap buhay bilang domestic worker sa Lebanon ang kababayang si Richelle Sunpongko. Sa kasalukuyan, nasa Beirut ito at malayo sa southern Lebanon kung saan nagkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Lebanese militants na Hezbollah. Bunsod pa rin ito ng nangyayaring pambobomba ng Israel sa Gaza kasunod ng pag-atake ng Hamas militants noong October 7. Sa kabila nito, naghahanda pa rin ang kababayan sa anumang posibleng mangyari. Ito ay lalo na't inabisuhan na ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon ang Filipino community na mag-ingat at umiwas sa mga pampublikong lugar, pagtitipon at pagbiyahe sa southern part ng bansa. Nandun lang sa south ang gulo, pero kailangan din nating maging ready. Binibigyan na nga po kami ng advice na mag-impake ng mga gamit, at least kung may guluman, may madadala agad na mga personal belongings like mga passport, mga papilis, ano pa man. Pinawi rin ito ang pangamba ng mga kaanak sa Pilipinas, lalo na't nakahanda ang Philippine Embassy na tumulong sa mga nangangailangan ng assistance. Samantala, nanawagan naman ang Palestinian Ambassador to the Philippines, Saleh Mohammad, na dapat pagpapatigil sa cycle ng karahasan at paulit-ulit na gyera ang maging prioridad ng buong mundo. Sa gitna ito ng umiigting na tensyon sa Middle East mula nang ilunsad ng Hamas militants ang pag-atake sa southern Israel noong October 7. There are priorities. Priority now is how to end this war, end this killing in Gaza. The situation is complicated in South Lebanon. The South Lebanon, in Lebanon, the whole area is boiling. The Rafah borders with the Egyptians also, it is boiling. Jordanians also at the Jordanian front, nobody is talking about it, but it's very tense. Nagbunga ng mga kilos protesta sa Egypt, Lebanon at Jordan ang ginagawang pambobomba ng Israel sa Gaza Strip. Nagpaabot naman ng pakikiramay sa sambayan ng Pilipino ang kinatawan ng Palestine sa pagkasawi ng 4 na OFW sa Israel kasunod ng pag-atake ng Hamas militants. Let me also here, through your channels, express my sympathy and condolence for those who lost their lives. And really our heart is out, bleeds for them. Dagdag pa nito, kinukondena ng Palestinian Authority ang pagpatay sa mga sibilyan dahil labag ito sa moral, religious at international laws. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.